mapagpalang araw, mga kanal. Bagong lahat ay nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Nizer J. Pamar, ang magiging guro ninyo sa araw nito. Bago tayo magsimula ay nais ko munang magsitayo ang lahat upang tayo ay sabay-sabay na manalangin. Mahal naming Panginoon, maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na patubayan ninyo po ang aming isip at puso upang mas lalong maintindihan ang mga ituturo at magamit ito sa kabutihan. Amen. Bago kayo magsuko, ay nais ko munang ayusin ninyo ang inyong mga upuan, pulutin ang mga basura na nakikita sa inyong mga paligid at ihanda ang sarili sa paligid. May mga lumiban ba ang araw? Mabuti naman, ginagagalak ako walang lumiban sa araw nito sapagkat mahalaga ang ating tatalakayin sa araw nito. Ngayon, mayroon akong ihandang malayunin na nais natin matamo pagkatapos ng ating talakayan. Pumili ng isang salita sa kahon at bumuo ng bagong salita. Gamit ang salitang ugat na nahilig. Bibigyan ko lamang kayo ng isang minuto at pipili lamang ako ng ilang na mag-aaral upang sagutan ang gawain ito. Maliwanag ba ang ating paluto? Okay. Natapos ng ating oras para sa gawain ito, binibili. Okay, maraming salamat, Binibili. Ikaw naman, Ginoo. Okay, maraming salamat, Ginoo. Ang iyong mga kasagutan ay tama. Bigyan natin sila ng dalawang bagsak. Bago tayo tuluyang dumako sa ating forma na talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng panibagong gawain. Saan papuntahin mo kayo sa dalawang pangkat. Ito ang pangkat isa at naman ang pangkat dalawa. Ang gagawin nyo ay mayroon akong inihandang dalawang envelope dito na kung saan bubukuhin nyo lamang kung ano ang nasa loob nito. At bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang ipaskil ang inyong ginawa. At pumili lamang kayo ng isang miyembro na magrepresenta na inyong mga nabuong salita. Mga bata, natapos na ang ating oras para sa gawain ito. Unang grupo, maaari na kayo magpresenta. Okay, maraming salamat. Bigyan niya natin sila ng 2 bagsak. Pangalawang grupo. Okay, maraming salamat. Bigyan din natin sila ng 2 bagsak. Ngayon, batay sa ating ginawang mga aktibidades, may mga ideya ba kayo kung ano ang maaaring maging paksa natin sa araw na ito? Binibini? Panlapit? Tingnan nga natin kung tama nga ba ang sagot ni Binibini. Tama ba ang sagot ni Binibini? Okay, magaling. Maaari ba basahin natin ang
Okay. Batay sa iyong binasa, maaari ka bang magbigay ng sariling opinion o idea tungkol sa panlapit? Okay, maraming salamat. So, tama ang sinabi ni Binibini. Pag sinasabi natin panlapit, ito ay isang morpheman kung saan idinaragdag ito sa salitang ugat upang makabuo ng mga bagong salita at upang makabuo ng bagong kahulugan ng mga salita. At ang panlapi ay mayroong mga iba't-ibang uri. Ngayon, pag-uusapan din natin o aalamin din natin kung ano-ano nga ba ang mga uri ng panlapi at ang kahulugan nito. Ito ang iba't-ibang uri ng mga panlapi. Sabi ko nga kanina, ang panlapi ay may iba't-ibang uri. At ito ay ang hulapi, litlapi, hulapi, kabilaan at labuhan. Ngayon, aalamin natin na natin kung ano nga ba ang kahulugan ng mga uri ng panlapi. So, ang unang uri ng panlapi ay kapag sinasabi natin ng panlapi, pag sinasabi natin panlapi, ito ay ang itinakabit o idinadagdag sa unahan ng salitang ugat. So, halimbawa na lang dito ay ang umalis. So, umalis. So, ang salitang ugat ay ang alis. So, ang ating idinagdag na panlapi ay ang u. Nasa unahan ang panlaping u. Maliwanag ba? Okay. So, ang pangalawang uri ng panlapi ay ang litlapi. So, dito sa uri ng panlapi na litlapi, ito ay ang panlapi na dinadagdag sa gitna ng salitang ugat upang makabuo ng mga bagong salita. So, halimbawa na lamang dito ay ang tinawag. So, tinawag. Ang salitang ugat ay ang tawag. At ang panlapi naman na dinagdag natin dito sa halimbawa ay ang kaya naging tinawag. Ang sunod naman na uri ng panlapi ay lapi. Pag sinasabi naman natin lapi, ito ay ang panlapi idinadagdag sa ulian ng salitang ugat upang mabago ang salita o makabuo ng bagong ugat. So, halimbawa na lang dito ay ang basahin. So, ang salitang ugat ay basa. At ang panlapi idinadagdag natin ay lapi at ito ay nasa liha. Kaya naging basahin. Maliwanag ba? Okay. Ang sunod naman ay ang kabilaan. Halimbawa na lamang ay ang pag-aralan. So, ang salitang ugat dito ay ang aral. At ang panlapi na dinagdag natin ay hulapi at hulapi na makikita natin sa unahan ang hulapi at sa unahan naman ang litlapi. Kaya pag plus aral plus at naging pag-aralan. So, nakabuo tayo ng bagong salita at bagong kahulugan na salitang ugat na ito. At ang paghulian
maraming salamat. So, tama ang sagot ni Pinipini. Ang panlapi idinadagdag natin sa unahan ay ang unlapi na kung saan makikita natin ito sa unahan ng salita ugat na idinagdag dito. Para naman sa pangalawang tanong, Ginoo. Okay, mahusay. Maraming salamat. So, pag sinasabi natin ay, so bakit ka ba mahalaga na patutunan natin ang mga panlapi sa pag-aaral ng wika? So, mahalaga na patutunan natin ito sapagkat ito ay may malaking papel sa pagpapalawak ng ating vocabulary at upang magbigay ito ng linaw na kahulugan ng mga salita. Ngayon, natitiyak kong naiintindihan na ng lahat kung ano nga ba ang panlapi at mga uri ito. At kaya naman, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain ngayon. Ito ang pangkat-1 at ito naman ang pangkat-2. Ang gagawin nyo ay basahin nga natin ang sabay-sabay ang panuto. Panuto, gumawa ng Venn diagram gamit ang Venn diagram, ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng iba't ibang uri ng panlapi. So, mayroong pamantayan ang ating pangkatang gawain. Pamantayan, so ang nilalaman ay 10 puntos, ang organisasyon ay 5 puntos, at ang presentasyon naman ay 10 puntos. So, ang kabuuan ay 25 puntos. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ang gawain ito. Okay, mga bata, natapos na ang oras natin para sa gawain ito. Maaari na magpresenta ang pangalawang grupo. Okay, magaling. Tama ang kanilang mga kasagutan. Bigyan nga natin sila ng 2 bagsak. Para naman sa unang grupo. Okay, mahusay. Bigyan din natin sila ng 2 bagsak. Naunawaan na ba lahat kung ano ang panlapi at mga uri nito? Okay. Dahil naunawaan na ng lahat ay magkakaroon ulit tayo ng gawain. Nais kong manatili lang kayo sa inyong mga grupo. Ito pa rin yung pangkat-1 at ito pa rin ang pangkat-2. At ang gagawin ninyo ay basahin nga natin yung sabay-sabay ang panuto. Panuto, lumuon yung sariling pag-usap batay sa hindi uri ng panlapi. Para sa unang grupo, dahil ito ang ginagawin, ang usap na may panlapi at bitlapi. So, ang gagawin, ang tutuhin nyo lamang or ang gagawin nyo ay ang pag-usap na may panlapi at bitlapi. Para naman sa pangalawang grupo ay ang panlapi at kabilaan. So, ang gagawin nyo, pag-usap ay may panlapi at kabilaan. Maliwanag ba ang panuto? Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sa gawain ito. Mga bata, tapos ng oras natin para sa gawain ito. Unang grupo, maaari nyo nang ipresentahin yung ginawang mga pag-usap dito sa unahan. Okay, magaling. Bigyan natin sila ng 2 bagsak. Para naman sa pangalawang grupo, okay, mahusay. Bigyan din natin siya ng 2 bagsak. Malinaw
nga natin ang panuntunan sabay-sabay. Panunto, basahin at magawain ng bawat tanong at sagutan. Maliwanag ba ang ating panunto? Okay. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang may pagsusulit na ito. Tapos o di tapos, ipasa na ang mga papel sa harapan.